Chapter 17. Kinagabihan ay nakatimbre na sa akin kung pupunta na si Mira sa club. Nakabantay na ang mga tauhan ko sa bahay nila Mira at malalaman ko kung papunta na siya sa club. Nagpunta na rin ako sa club at naghintay na lang doon ng pagdating ni Mira. Hanggang sa nakita ko siyang pumasok na sa loob. She's wearing a tube and miniskirt. Kahit ako ay biglang nag-init kahit sa malayo ko pa lang siya natatanaw. Mabuti na lang at nakakonsentrate ang ibang customer sa mga halos litaw na ang kaluluwang nagsasayaw sa stage. Parang hindi ko kaya na may tumititig sa katawan ni Mira. Napapatingin din si Mira sa mga dancers. Sinamantala ko ang pagkakataon at tumayo. Binunggo ko si Mira at bago pa siya ma-out of balance ay hinapit ko na siya sa baywang. Sir Jared, napahawak pa siya dibdib ko. Kakaibang init agad ang naramdaman ko at hindi ko naiwasan na hageran ang katawan nito. She's very sexy at her age. What are you doing here? Kunwari na tanong ko nang humiwalay na ang katawan ko sa kanya. Hindi na nakasagot pa si Mira dahil bigla nang sumulpot ang tita Mayet niya at inaya na siya na magpunta sa VIP room dahil dumating na raw ang matandang Mr. Santos na customer niya. Nang umalis na si Mira ay doon ko na pinakilos ang mga tauhan ko at sinugod namin ang VIP room nang nakapasok na doon si Mr. Santos. May tauhan ng matanda na nakabantay sa labas ng VIP room na agad natutukan ang baril ng mga tauhan ko. Nang inig ang kalamnan ko sa galit nang binuksan ko ang pinto at makita si Mr. Santos na hahawakan si Miracle. Agad kong binunot ang baril ko at nakita ko pa ang takot ni Mira sa ginawa ko. Try to touch her kung gusto mong ipalunok ko sa'yo lahat ng bala ng baril ko. That girl is only mine. Galit kong tinutukan pa si Mr. Santos sa noo. And yes, I really mean what I said. Gusto kong angkinan si Miracle. Gusto ko ay akin lang siya. Ako na ang bibili sa kanya. Ayoko na may iba pang makauna sa kanya. Tagumpay kong nailigtas si Miracle. Binayaran ko si Mr. Santos pati ang tita niya na mukhang pera at halang ang kaluluwa na binugaw pa ang sarili niyang pamangkin. Magka-holding hands kami na lumabas ni Mira sa club at aaminin ko sa sarili na dun pa lang ay kakaibang saya na ang nararamdaman ko. Dinala ko sa isang malayong motel si Mira. Nakatulog pa siya sa kotse ko. Habang nasa biyahe pa lang ay tigas na ako. I imagined Mira's naked body. Nang makababa pa kami sa sasakyan ay nasabik agad akong halikan siya. Unang beses na dumampi ang labi ko sa kanya ay parang nasa langit na ang pakiramdam ko. Her lips are soft. Halatang hindi siya marunong humulik pa. Ang bango at lambot din ng katawan niya. Doon pa lang sa garahe ng motel ay gigil na ako kay Mira at hindi ko maiwasan na hawakan na himasin na ang katawan niya. Ginanahan pa ako nang napapaungol ko na siya. Are you ready, baby? Let's go upstairs. Sinabi ko pa. Wala naman akong choice kung hindi ang maging ready, sir. Binento ko na po ang sarili ko sa inyo. Pagkatapos po ng gabing ito ay wala na po akong maipagmamalaki sa sarili ko. Natatandaan ko pang sinabi niya sa akin. Kinurot ako ng konsensya ko. Wala na rin akong pinagkaiba kay Mr. Santos. Naawa ako kay Mira. Tuldok-tuldok. Pero hindi ko hahayaan na may ibang aangkin sa kanya. Akin lang siya. Kahit ngayong gabi lang ay akin siya. Hinarang ko ang daliri sa labi niya. Soon, everything will be okay. I promise. For now, let's enjoy the night, Sir Jared. Kay kinakabahan po ako. Don't be afraid, baby. I'll take care of you tonight. Just promise me one thing. I don't want anyone to know what will happen between us. Kahit anong mangyari, huwag kang magpapahalata na may nangyari sa atin lalo na kapag nasa opisina na tayo. I don't want you to get into trouble. Sinabi ko pa kay Mira na ngayong gabi lang namin ito gagawin. Wala na rin akong balak na galawin pa siya. Ayokong mas tumindi ang pagnanasa ko sa kanya matapos ng gabing yun dahil ikakapahamak niya pa. Ayokong mabaliw sa katawan niya sa mga susunod na araw. Labi niya pa lang ang natikman ko ay para na akong asong mauulol sa kanya. At tuluyan ko siyang dinala ko sa kwarto ng motel. Doon lang muli akong nakaramdaman ng kakaibang excitement sa katawan. Nakita ko pa ang peklat na dulot ng saksak kay Mira. Paano mo nakuha ang peklat na yan? Tanong ko na kunwari ay hindi ko alam. May kumidnap po sa akin dati, sir, lang taon na ang nakakaraan.
Doon ko po nakuha. Tinanong ko pa si Mira kung namukha na niya ang kidnapper pero hindi raw. Bumalik ang galit ko dahil sa naalala ang pangyayari. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin natutukoy kung sino ang sumaksak kay Mira at anak ko. Bagay na hindi ako papayag na mabaon na lang sa limot, kailangan na managot kung sino man ang hayop na yun. Sir, tawag pa sa akin ni Mira at nahalata pa ang pagliba ng mood ko. Nothing. Shall we start, baby? Sarap na sarap akong tawagin na baby si Mira. Amoy baby din siya. Ang bango-bango ng balat niya. Niroromansa ko pa lang siya ay binaliw na niya ako. At sinigurado kong binaliw ko rin siya. Nakita ko kung paano siya nasarapan sa mga ginawa ko sa kanya. Ako rin ang naging pinakamasayang lalaki ng gabing yun nang tuluyan ng mag-isa ang mga katawan namin ng dalaga. Ako ang unang lalaki sa buhay niya. At last, matapos ng maraming taon, natulog ako ng nakangiti at dahil yun kay Mira. That night is so special to me. Nagising ako para umihi at nang paglabas ko ng banyo ay gising na rin si Mira. Sa itsura pa lang ng lakad niya ay halatang sobrang nasaktan siya sa ginawa namin. Gustuhin ko man na angkinan siyang muli ay naawa na ako sa kanya. Dinala ko siya sa CR dahil naiihi raw siya. Sakto nang nasa loob ng banyo si Mira ay nakatanggap ako ng text mula kay Daddy. Nagkaroon ng bulilyaso ang katransaksyon nila. Away tungkol sa droga at may ilan silang tauhan na namatay. Lihim akong natuwa sa nabasang text mula kay Daddy. Ibig sabihin din ay magiging busy sila ni Kuya Henry sa mga susunod na araw para ayusin ang gusot nila. Pati na rin si Don Gascon. Bago kami umalis ni Mira sa motel na pinagdalhan ko sa kanya ay binigyan ko siya ng cellphone. Isa yun sa cellphone na binigay sa akin ng kaibigan ko na si Nathaniel na mayroong tracker. Gusto kong ma-monitor si Mira at hindi ako papayag na mapadpad pa siya sa club na yun. Para saan po ito, sir? Tanong sa akin ni Mira. As I've said, if you need money, you can ask me. Nakasave dyan ang number ko. Salamat po ng marami, Sir Jared. I should be the one thanking you, Mira. Ang sabi ko na lang matapos siyang halikan. Gustong-gusto kong sabihin sa kanya kung bakit ako ang dapat mag-thank you pero pinigil ko ang sarili ko. Binigyan ko na ng instruction si Mira sa mga susunod nitong gagawin para makauwi. Kinausap ko si Ray at ito ang naghatid sa dalaga pauwi. Kinabukasan ay nakuha ko pang pumasok sa opisina. As expected, hindi nakapasok si Mira sa trabaho and I understand that. Kinabukasan noon ay mainit ang ulo ko na hindi pa rin nakikita si Mira nang pumasok ako sa opisina. May nakita pa akong isang mali na report na ibinigay sa akin ni Lucy at binulyawan ko ang empleyado ko. Sir, pasensya na po, si Mira po kasi ang huling gumawa ng report na yon. Hindi ko na po na-check. Pasensya na po at ipapaulit ko na lang sa kanya kapag nakarating siya dito. Takot na takot si Lucy. I want Mira in my office as soon as she arrives. Lihim akong natuwa na magkakaroon ako ng pagkakataon na mapapunta si Miracle sa opisina ko, hindi naman ako nagtagal maghintay. Kumatok si Lori na kasama na si Mira. Kita ko ang takot sa mukha ng baby ko at akala niya ay papagalitan ko siya. Nang makalabas si Lori ay nilapitan ko agad si Mira. She's blushing. Nahihiyang tumingin sa akin ng diretso at marahil ay dahil naaalala niya pa ang nangyari sa amin. The asterisk man. Really missed her. Isang araw pa lang ang nakalipas ay para na akong nabaliw na hindi ko siya nakita. Hinalikan ko si Mira. Sabik na sabik ako sa labi niya. I miss you, baby, sambit ko pa. Alam kong malilito siya sa sinabi ko. I just told her na isang beses lang may mangyayari sa amin. Pero nang makita ko siya ay ginusto ko agad siyang angkinan. Sir Jared, yung tungkol sa report, sorry po. It's okay, baby. Ulitin mo na lang. I said, kung sa ibang empleyado yun ay walang sorry. Baka tanggalin ko pa sa trabaho. Mira is an exemption. Kahit gumawa pa siya ng ikalulugi ng buong company ay hindi ako magagalit sa kanya. Akala ko po kasi sasabonan niyo po ako. At sinabun ko nga si Mira sa loob ng restroom ng opisina ko. Literally, I can't get enough of her. Sa isang beses na natikman ko siya ay naging addict na ako sa kanya. Kinahapunan pa ng araw na yon ay inutusan ko si Ray na dalhin si Mira sa rest house niya. Rest house yon ni Ray na binili ko sa kanya.
Malakas ang loob ko dahil busy pa sina Daddy sa gulo sa organization nila kaya wala masyadong mapagmasid na mata. Pero maingat pa rin ako kaya kailangan na sa malayong lugar ko dadalhin si Mira. Doon nga nakita ni Mira ang picture ni Celine na sinabi kong anak ni Ray. Alam kong nagtaka siya dahil hawig ko si Celine, she's my little girl version. Nagsinungaling na lang ako at sinabi ko na lang na may dugong kabalyero ang bata kahit hindi naman ako totoo. Hindi na rin mamumukhaan ni Mira ang bata dahil 3 taon pa lang si Celine nang magkita sila at bago lang ang picture ni Celine kasama si Ray nang binisita nito ang bata sa ibang bansa. Nang gabing iyon ay ilang ulit ko inangkin si Miracle. Wala na, hindi ko na kayang pigilan pa ang pagka-obses sa katawan niya. Pero may mas malalim pang dahilan kung bakit patay na patay ako sa kanya. Dahilan na kinakatakot ko. I know that I'm in love with. I love her. At siguro ay dati ko pa naramdaman sa kanya yun. Noong may gatas pa siya sa labi. Hindi ko na kayang kontrolin pa ang sarili ko sa nararamdaman ko. Ang gagawin ko na lang ay mag-triple ingat para walang makaalam ng reason namin. Para sa akin ay relasyon na ang meron sa pagitan namin ni Mira. Iniisip ko rin na baka sa ilang beses na may nangyari sa amin ay baka nabuntis ko na siya. Hindi ako nag-ingat. Nakakaramdam ako ng takot agad. Sir, ano po pala ang sasabihin niyo sa akin? Tanong ni Mira bago ko siya ipahatid kay Ray. Yeah, I just wanna inform you that I'll be on leave for almost a week. Magkakaroon din ako ng business trip after. I'm not sure kung aabutin ng 2 weeks na mawawala ako. That's why pinapunta kita dito, baby. Gusto kong sulitin natin ang gabing ito. And one more thing. Gusto ko I love na ang itatawag mo sakin kapag nagkita tayong muli. Kung pwede lang na hindi na ako umalis ay gagawin ko. Hindi ko alam kung paano itatawid ang ilang linggo na hindi makikita si Mira. May kailangan akong asikasuhin na ilang business proposals para sa Caballero Brewery. Wala naman talaga akong pakialam sa kumpanyang ito na nagmula lang naman ang capital sa illegal na droga. Pero ginagalingan ko pa rin dahil ayokong maging problema pa namin ni Daddy ang pagpapatakuo ko sa kumpanya. Lalo na at ayokong ma-involved sa masamang gawain nila. Kailangan ko rin na magpunta sa ibang bansa para dalawin si Celine. She's already 7 years old. Kilala ako ng bata bilang tito nito. At kapag nagkaedad pa siya ng ilang taon ay balak na naming sabihin ni Ray ang totoo sa bata. Isa pang dahilan ng pag-alis ko ay para sunduin na si Cindy na tapos ng mag-aral sa ibang bansa. Alam ng ama nito na si Don Gascon na si Cindy lang ang pakay ko sa ibang bansa at wala naman silang pagdududa doon. Kinakatakot ko lang sa pagbabalik ko ay ang biglang pag-aasikaso ng kasal namin ni Cindy. Sa ngayon ay hindi ko pa alam kung paano mapipigil pa. Nag-uusap kami ni Cindy ng paraan kung paano hindi matuloy ang kasal. Nang nasa ibang bansa ako ay hindi na mawaglit sa isip ko si Miracle. Lagi akong nakabantay sa tracker at nakikita kong opisina at bahay lang siya. Bukod sa nagpunta siya ng ilang beses sa ospital. Isang beses ay nag-text pa sa akin si Mira. Sa text ay tinawag niya akong love, na nagpabilis ng T***** K ng puso ko. Text pa lang yun ay labis ang saya ko, what more kung marinig ko na yun sa mismong labi nito. Kahit isang beses ay hindi ako nag-reply kay Mira. Kada text niya ay binubura ko. Ayoko na masanay siya na nagsesend ng message sa akin. Ayoko na kasi na maulit ang nangyari dati sa amin ni Celestina na nabulgar ang usapan namin sa cellphone at nalaman ni Daddy. Kaya kahit maingat ako na hawakan ang mga gadget ko ay nagbubura ako ng text. Wala akong iniiwan na bakas. Nang nakauwi na ako galing ibang bansa ay kasama ko na si Cindy. Ang sabi niya sa akin ay hindi niya raw talaga kayang magpakasal sa akin. Sobrang mahal niya raw ang boyfriend niya. Pero ano ang magagawa namin na pareho kaming naiipit sa sitwasyon. Nagpaplano si Cindy na makipagtanan na sa nobyo nito. Ako naman na parang batang kapatid na ang turing kay Cindy ay gumagawa ng paraan para tulungan ang babae. Na-extend pa ng ilang araw ang bakasyon ko. Tinis ko na hindi muna pumasok kahit parang mababaliw na akong hindi nakikita si Mira. Ang alam ni Daddy at Don Gascon ay magkasama lang kami ni Cindy, pero lingid sa kanila ay kasama din namin ang boyfriend ni Cindy at nasa isang probinsya kami.
Nang pabalik na ako sa trabaho ay inutusan ko ang manager ni Mira na gumawa ng biglaang report na alam kong si Mira ang gumagawa. Sinadya ko para lang mapilitan na mag-overtime sa trabaho at masolo ko siya. Walang alam si Mira na makikita niya ako ng gabing yun. Nakita ko kung paano siya nagulat nang muli akong makita matapos ng mahigit 2 linggo. Sa may table pa lang niya ay kulang na lang ay angkinin ko siya. Walang CCTV sa area na yun kaya malakas ang loob ko. Dinala ko si Mira sa loob ng opisina ko at doon ko siya inangkin ng ilang beses. Sinulit namin ang gabing yun sa loob ng opisina ko. Lumipas pa ang ilang linggo. Nagpatuloy pa ang lihim namin ni Mira. Ginawan ko pang paraan na bigyan siya ng report na kailangan niyang i-discuss sa akin. May dahilan siyang magpunta ng opisina ko habang nasa trabaho. Saksi ang 4 na sulok ng opisina ko sa mga maiinit namin na tagpo ng baby ko. Minsan ay dinadala ko siya sa malalayong motel para ilabas ang pareho naming init sa katawan. Sa mga nakaw na oras ay nagpapakalunod kami ni Miracle sa katawan ng isa't isa. Baliw na baliw ako sa kanya at ramdam ko na ganun din siya sa akin. Hindi ko na siya kayang pakawalan pa. Naghihintay na lang ako ng kaunting oras dahil sa plano ni Cindy na makipagtana na papabor pa sa akin. Sisilakay rin ang ilang tauhan ko sa isang lihim na bodega nila daddy kung saan sila nagtatago ng droga. Paunti-unti ay nakaplano na akong wasakin ang kasamaan nila daddy at Don Gascon. May tao, love. Bigla akong tinulak ni Mira habang walang sawa kong pinagsasawa ang dila ko sa passage niya sa may office table ko. Nagpunta lang si Mira sa loob ng office ko para magpapirma ng documents pero hindi na ako makapagpigil na harutin siya. Let's continue later, baby ko. I just said na inayos na ang sarili at nagpunta sa swivel chair ko. Si Mira naman ay inayos ang pagkakabutones ng blouse niya at nagpunta na ng pinto at bumungad si Henry na nagtanong kung bakit nakalock ang pinto. Pasensya na, sir na ilock ko po pala nang pumasok dito para magpa-sign. Kuya Henry. Kinuha ko na lang ang atensyon ni Henry dahil naramdaman ko na natense si Mira. Lumabas naman agad si Mira sa office ko at nagpunta si Henry dito sa table ko. Jared, I need to check this out. Pinakitaan ako ni Kuya Henry ng mga data tungkol sa competitors ng Caballero Brewery. Mukha naman na hindi siya nagduda sa kaninang nalock kami ni Mira dito sa loob ng office ko. Isa si Kuya Henry sa taong hindi ko pagkakatiwalaan. Kagaya ni Daddy ay alipin na rin ito ng salapi at gagawin ang lahat para lang maging maayos ang transaksyon ng illegal na negosyo nila. Umalis din agad si Kuya Henry sa kwarto ko. Pagkatapos noon ay nagtrabaho na ako at biglan naman na tumawag sa akin si Cindy. Sinabi ni Cindy sa akin ang problema niya. She's 7 weeks pregnant. Bigla ay kinailangan ko na magkita kami ni Cindy para pagplanuhan agad ang pakikipagtanan niya. Mas napaaga pa sa plano namin, lang buwan na lang ay ikakasal na kami dahil kumuha na ng wedding planner si Don Gascon. Kung 7 weeks pregnant si Cindy ay baka bigla kaming ipakasal sa isa't isa kapag nahal ata ang tiyan niya. Mas lalo kaming hindi makakatakas sa kasal na pareho naming hindi gusto. 5/6 nagpasya ako na makikipagkita kinabukasan kay Cindy. Magpanggap kami na biglaan na magbabakasyon. Masaya ako na kapag katapos nito ay hindi na matutuloy ang kasal. Sinisigurado kong ipaglalaban si Mira sa pamilya ko. Lalo na hindi ako sigurado na baka nabuntis ko na rin ang mahal ko. Sa isipin pa lang na magkakaanak kami ni Mira ay hindi na maipaliwag ang saya ko. Ang makasama ko si Celine ng malaya at maging asawa ko si Mira at magkaroon kaming anak ang bubuo sa pagkatao ko. Malapit nang mangyari yun. Nang hapon na din na yun ay nag-text ako kay Mira ng instruction na magkita kami sa isang hotel sa Bulacan. Lang araw ko siyang hindi makikita kaya gusto kong sulitin ang gabi namin. Pero hindi ko inaakala na yun ang magiging mitya ng paghihiwalay ng landas namin. Maglingat kayo, Cindy. I'm wishing you all the best. Ingatan mo ang baby nyo, ha? I said to Cindy while hugging her. Matapos ng ilang sandali habang hinahaplos ko sa likod si Cindy ay nakarinig ng isang tikhim. Humiwalay ako sa kay Cindy at tiningnan ang boyfriend nito na tila nagseselos na sa yakap namin ng girlfriend nito. Thank you, Jared. You're the best kuya in the world. Sambit ni Cindy na labis ang ngiti sa akin. Kita ko kung gaano kumikislap ang mata niya na magsasama na sila ng nobyo niya.
Hinarap ko na rin ang nobyo ni Cindy. Take care of Cindy, bro. Kung ano man ang kailanganin nyo, don't hesitate to send me a message. Tinapik ako ng kasintahan ni Cindy at nagpasalamat na rin. Sandali na lang ay nagpaalam na sila sa akin. Sakay sila ng kotse ko at hinatid ko na lang sila ng tanaw hanggang sa mawala sila sa paningin ko. Pumasok na ako sa loob ng private villa kung saan kami nag-rent ni Cindy. Kinuha ko ang sulat na iniwan niya. Handa ang script ko sa isip ko kung ano ang mga sasabihin ko kay Daddy. Sasabihin ko na bigla akong iniwan ni Cindy at sumama sa ibang lalaki. Kunwari ay nagising na lang akong mag-isa sa kama at iniwan ni Cindy ang isang sulat. Hindi rin magkakaroon ng problema sina Cindy sa pagtatago. Halos lahat ng tauhan ko ay nakaabang na para sa pagtakas nila. Pumunta na ako sa kwarto para matulog. Bukas na bukas din ay uuwi na ako para sabihin kay Daddy na iniwan ako ni Cindy at hindi na matutuloy ang kasal. Pero hindi pa ako nakakahiga nang nagring ang cellphone ko. Cindy is calling. Sinagot ko ang tawag. Jared, help me, please. Binaril ang boyfriend ko. Kinabahan ako sa bungad sa akin ni Cindy habang umiiyak sa kabilang linya. Doon ko nalaman na may motorsiklo na hamarang sa kanila at binaril daw ang boyfriend nito. Ang hinala ko ay may nakaalam ng plano namin. Pinuntahan ko si Cindy at halos hindi ito magkandamayaw sa pagiyak habang yakap ang bangkay ng boyfriend nito. Hindi pa sila nakakalayo sa villa at may tumambang na sa kanila. Ang isa ko pang kinagulat ay ang biglang pagdating ni Daddy sa lugar. Dinala kami ni Daddy pabalik sa villa kung saan kami nagstay ni Cindy. Si Cindy naman ay tila nawala na sa sarili dahil hindi makapaniwala sa nangyari. Iniwan namin ang bangkay ng boyfriend ni Cindy sa daan at ang mga tauhan na raw ni Daddy ang bahala. Hindi ako makalaban dahil armado sila. Dinala si Cindy sa kwarto nito habang si Daddy ay dinala ako sa isang kwarto para kausapin. JK. Traidor ka. Paano mo na nagawa sa akin to? Tinulungan mo pa si Cindy sa plano niya. Dad, Cindy doesn't love me. Sigaw ko. Halos lumabas na ang lahat ng ugat ko sa galit sa sarili kong ama. Sigurado na siya ang nagpapatay sa boyfriend ni Cindy. Bigla ay may nilabas si Daddy na isang envelope. Binigay niya sa akin yun at nagulat ako nang makita ang picture ni Mira na papasok sa hotel kung saan kami nagkita bago ako pumunta dito sa villa. Napatingin ako kay Daddy at hindi makapaniwala. Hindi ko kailangan ng magsalita. Alam na niya ang tungkol kay Miracle. May kinahuhumalingan ka na naman, JK. May karelasyon ka na naman. Do you want me to kill her? Doon lang ako nakaramdam ng takot. Anak, mo ba talaga ako, Daddy? Why are you doing this to me? Bakit kailangan mong pumatay ng inosente? Puta, Jared Carl. Walang puwang ang pag-ibig sa mga kabalyero. Mas importante ang pera. Kapag tinuloy mo ang pakikipagrelasyon sa babaeng yan, hindi na siya sisikatin ng araw sa susunod na linggo. Kahit anong mangyari, dalawa kayo ni Cindy ang magpapakasal. Mariing sabi niya, kapag pinapatay niyo siya, Daddy, kalimutan mo nang may anak ka. Matapang na sabi ko. Sok. Matapang ka na, JK. Alam mo na hindi ako palabirong tao. Kayang-kaya kung ipapatay siya ngayon din. Alam ko na ang address niya. Kapag nasira ang relasyon namin ni Gascon, hindi lang ulo mo ang mababaril, ulo ko, ulo ng lolo mo, mga pinsan at lahat ng kamag-anak natin. Ibang magalit si Gascon. Ngayon mamili ka, buhay ng punyetang babaeng yan o buhay nating lahat. Hindi ko na nagawang magsalita pa kay Daddy. Ang dami kong gustong sabihin pero parang naubusan ako ng lakas dahil sa pananakot niya na papatayin niya si Miracle. Nanlumo na lang ako, inuwi kami ni Daddy sa mansion namin. Sinama rin pati si Cindy na nagluluksa pa. Tinakot ni Daddy si Cindy na wag nang ipaalam sa Daddy nito ang nangyari dahil magkakagulo pa ng mas malaki kapag nalaman na binalak niyang makipagtanan. Binalak ko na tumakas na lang. Lihim akong nag-impake. Nagdala ako ng baril at cash. Pupuntahan ko si Mira at isasama ko na rin ang kapatid niya. Itatakas ko silang dalawa. Pero bago ko pa man nagawa yun ay nahuli na ako ni Daddy at Henry habang papalabas ako ng mansion namin. Tatakas ka sa responsibilidad mo, JK. Galit na sabi ni Daddy sa akin. Just let me go, Daddy. Wala na akong pakialam sa yaman.
Kaya kung mabuhay ng mahirap, kuyom ang kamao ko, gusto ko silang suntukin. Dad, I think we should kill the girl. Habang buhay ang babaeng yun ay guguluhin niya lang ang isip ni JK. Singit naman ni Kuya Henry na akmang kinuha ang cellphone. Bigla kong nilabas ang baril ko at tinutok kay Kuya Henry. Do that and I will kill you. Galit na sabi ko, JK. Dumagundong ang sigaw ni Daddy sa buong mansion. Para sa babaeng yun ay papatay ka ng kadugo, how dare you. Pinagbigyan kita sa gusto mo na hindi na iduwit pa sa negosyong droga. Isa lang ang trabaho mo, ang pakasalan si Cindy, susuwayin mo pa. Tandang pananong panipik, Dad, ayokong magpakasal kay Cindy. Please, hayaan niyo na akong mabuhay ng tahimik whatever you do, hindi tayo mabubuhay ng tahimik kung hindi matupad ang kasunduan namin ni Gascon. Understood. Mamamatay at mamatay ka. Nanlilisik na ang mata ni Daddy sa galit sa akin. Daddy, tatawag ako sa mga tauhan natin. Singit muli ni Kuya Henry. Ipapatay na natin ang babae, no? Pinutol ko agad ang sinasabi ni Kuya Henry. Tinapon ko ang baril at lumuhod. I feel hopeless. Ang tagal ko na silang nilalabanan pero ako pa rin ang talo hanggang ngayon. Pwede ko silang patayin kung gugustuhin ko. Pero ayokong matulad sa kanila na madumi na ang kamay dahil sa pinapatay nilang tao. Hindi ako mamatay tao. Hindi ko kayang humarap sa kahit kanino kung sa sarili ko ay nakapatay na ako. I'll kill myself, Daddy. I swear I will kill myself. Huwag na huwag niyo siyang kakantiin. Nanginginig sa galit na sabi ko. Of course I won't kill myself dahil may silin ako. Pero alam nila Daddy na wala akong anak kaya pwede nilang isipin na kaya kong magpakamatay. Bigla ay naramdaman ko na umiyak na pala ako. Hindi ko makita ang awa sa mata ni Daddy. Nasa kamay mo ang buhay ng babaeng yun, Jared Carl. Itaboy mo siya. Gawin mo ang lahat para kamuhian kanya at wag na siyang magpapakita sa'yo. Kapag ginawa mo yun, I promise you that she'll be safe. Binibigyan kita ng 1 linggong palugit. Kaapang nalaman kung magkikita pa kayo, o kapag hindi mo ako sinunod. Tinaas ni Daddy ang kamay nito at dinala sa leeg sumenyas nang papatay siya. Pagkatapos noon ay iniwan na ako ni Daddy habang nakaluhod at luhaan. Nang gabing iyon ay halos hindi ako nakatulog. Decided na ako na paalisan muna si Mira sa buhay ko. Pumasok ako sa opisina. Diretso lang ang tingin ko. Napansin ko pa si Mira mula sa gilid ng mata ko at tila nagpapapansin pero hindi ko man lang siya tinapunan ng tingin. Sa ginawa kong yun ay alam kong nasaktan ko na ang damdamin ng mahal ko. Sa ginawa ko ay 100 times na agad ang sakit sa dibdib ko. Hindi ako nakapag-concentrate sa trabaho. Gusto kong sabihan na si Lori na tawagin si Mira para kunin ang report na kailangan ko at pagkatapos ay hahanapan ng mali para mapalayas ko na siya sa kumpanya pero naduduwag agad ako. Hanggang sa si Mira mismo ang naghahanap ng dahilan para kausapin ako. Sinabi ko kay Lori na ipasabi na busy ako. Nang hindi na nakatiis si Mira ay sinamantalan niyang wala si Lori sa table nito at doon ako pinasok sa loob ng office ko. Buntis ako, love. She's pregnant. Bagay na pinangarap ko. Pero bigla akong nimobile mo ng husto na baka malaman pa nila Daddy. Kung ano-anong masasakit na salita ang sinabi ko kay Mira. Ginawa lang kitang parausan. Nakita ko kung paano nasaktan si Mira sa sinabi ko. Pero mas triple ang sakit sa akin noon. Parang akong sinasaksak sa puso ng 1,000 beses. Pero kailangan ko pa siyang saktan. Ayoko ng baby. Lalo na sa kagaya mong pera lang ang habol sa akin kaya ka nagpabuntis. Durog na durog ako sa mga sinabi ko kay Mira. Hanggang sa dumating si Lori at pinaalis siya. Pagkalabas ni Mira ay pinagsusuntok ko ang dingding. Galit na galit ako sa sarili ko na wala man lang akong magawa. Pinatanggal ko na si Mira sa trabaho. Nagpa-issue pa ako kay Lori ng 10 million check na galing sa personal kong pondo pero hindi tinanggap ni Mira. Sa isip ko ay okay lang dahil gagawan kong paraan para magkapera siya na hindi niya malalaman na sa akin nang galing. Nagpadala pa ako ng text. Don't ever show your face to me again, Mira. Pinagdasal ko na sana ay sumuko muna si Mira sa akin. Hindi ko kayang mamatay siya at ang baby namin. Konting tiis lang, baby. Aayusin ko to. Dinalanggan ko. Hindi ko alam kung paano pa ako nakatulog ng gabing yun dahil sa sakit na naidulot ko sa babaeng mahal ko.
Daig ko pa ang binabangungot ng gising. Tinatawagan pa ako ni Mira pero hindi ko sinasagot. Nag-send pa siya ng message sa akin. Love, please kausapin mo ako, para sa magiging baby natin. Mag-usap tayo, please. I love you, mahal na mahal kita, from Mira. Umiiyak akong natulog ng gabing iyon. Nagpatuloy ang buhay ko na parang wala na akong drive mabuhay. Kung wala lang akong anak ay siguro nga na tinapos ko na lang ang buhay ko. Tinupad ni Daddy ang sinabi niya na hindi niya sasaktan si Mira. Mas napaaga rin ang schedule ng kasal namin ni Cindy. At hindi na rin ako tatutol pa. Pinanggako ko sa sarili ko na gagawa ng hakbang para masira sina Daddy. Kapag nasa tamang pagkakataon na, nalaman na rin ni Don Gascon na buntis si Cindy. Inako ko ang bata. Kung hindi ko ginawa yun ay baka pati inosenteng bata ay ipapatay ni Don Gascon. Sinabi ko kay Daddy na may nangyari sa amin ni Cindy. Ayokong mag-isip ito na hindi nito tunay na apo ang bata. Pumapasok pa rin ako sa opisina. Nakamonitor ako sa tracker ng cellphone noy Miracle kaya alam ko ang galaw niya kung pupuntahan niya ako. Kinausap ko rin si Lucy na alam kong pinakamalapit na kaibigan ni Mira. Tinakat ko si Lucy na tatanggalin kapag hindi nito sinabi sa akin kung may balak pa si Mira na puntahan ako. At nag-report nga si Lucy sa akin na nag-contact sa kanya si Mira at tinatanong kung pumasok ako. Naisip ko na balak niya akong puntahan. Nang araw na yon ay humingi ako ng tulong kay Ray. Nagpahanap ako ng dalaga na pwedeng magpanggap na girlfriend ko. Ginawa ko ang plano ko at ipapakita ko kay Mira na niloloko ko siya at may girlfriend akong mas bata pa. As I expected, sinundan ako ni Mira, at sinadya kong dun ako magpunta sa rest house ni Ray kung nasaan ang babaeng binayaran ko. Dahil sa tracker ay nakikita ko ang distance namin ni Mira. Nang alam kong bumaba na si Mira sa taxi ay kinausap ko na ang babaeng binayaran ko. Ayusin mo ang pag-arte mo, understood. Tumango naman ang babae. Kita ko ang kilig niya sa akin. Pero ako nasusuka ako nang sinimulan ko siyang kunwari ay pinapaliguan ng halik sa leeg. Pero sinigurado kong hindi tumatama ang labi ko dahil hinaharang ko ang daliri ko. Alam kong nakikita na ni Mira ang ginagawa ko at nakatanaw na ito sa may gate. Alam kong nasasaktan na si Mira kaya galit na galit ako sa sarili ko habang ginagawa yun. Lahat ng pag-arte ay ginawa namin ng babe. Pati ang kunwari ay paghalik ko sa labi ng babae. Pero hinarang ko pa rin ang daliri ko para hindi magtama ang mga labi namin ng babaeng binayaran ko. Hindi ako papayag na may ibang labi pa na dadampian ang labi ko. Para lang kay Miracle ang lips ko. Kahit sa kasal ni Cindy ay sisiguraduhin kong hindi ko siya hahalikan sa labi. At ang mga sumunod kong ginawa ay dumurog pa lalo sa akin. Tandang-tanda ko pa ang mga salitang parang kutsilyo na tumarak sa pareho naming puso ni Mira. I want you and the baby out of the picture, Miss Geronimo. Simula ngayon ay hindi ka na magpapakita pa sa akin. I turned back at her. Damn this life. Nagmonitor ako kung nakauwi si Mira sa kanila. Sobrang nag-alala ako dahil sa ginawa ko. Umuwi naman si Heaven. Pero ang pinagtataka ko ay ilang sandali pa lang sa bahay nila ay umalis na rin siya. Doon ako nag-alaala ng husto. Gabi na pero tinawagan ko si Zeus. Nagmakaawa akong tulungan ang magkapatid. Mabuti na lang at nailigtas ni Zeus ang magkapatid dahil may masamang loob na nagbalak ng masama sa kanila. Dinala ni Zeus sina Mira at Heaven sa hacienda nito. I'm really thankful sa ginawa ni Zeus na pag-aalaga sa magkapatid. Tinapon na ni Mira ang binigay kong cellphone sa kanya kaya hindi ko na mamonitor pa ang galaw niya. Pero lagi naman na nagre-report sa akin si Zeus dahil lagi itong nagtatanong sa katiwala niya sa hacienda. Doon ko nalaman na labis ang depression na inabot ni Mira. Hindi ko alam kung paano ko naitawid ang ilang buwan sa kabila ng ginawa kong pananakit kay Mira. Natuloy ang kasal namin ni Cindy at kagaya ni Mira ay depressed din ito. Magkasama kami sa kwarto pero hiwalay kami sa pagtulog. Pinakita namin sa lahat na sweet kami. Are you sure that she's pregnant? Narinig kong tanong ni Daddy kay Kuya Henry isang beses na lihim na nakinig ako sa kanila. Yes, Dad. I'm sure that JK is the father. Sagot ni Kuya Henry. Kinabahan ako nang marinig yun. I'm sure they are talking about Miracle. Ipapatay na natin siya, Dad. What do you think? Kapag nalaman ni Don Gascon na may anak sa labas si JK,
I'm sure he'll get mad. No, narinig kong mariing putol ni Daddy kay Kuya. Apo ko pa rin yun. Sigurado akong kapag nalaman ni JK na namatay si Miracle ay tayo ang pagbibintangan niya. Baka tutuhanin ni JK na magpakamatay siya. But, Dad, Henry, I want the baby. Kapag nanganak na si Miracle, nakawin mo ang bata. Apo ko pa rin yun. Dugong kabalyero pa rin yun. Nangingit ako sa narinig kina Daddy. I devise a plan. Hindi pwedeng makuha ni Daddy ang baby namin ni Mira. As long na nasa akin ang anak namin ni Mira ay safe ang baby. Kinuntsaba ko ang old ni Cindy at palabasan na kambal ang anak niya. Kapag alam ni Don Gascon at Daddy na anak ni Cindy pareho ang bata, alam kong di nila sasaktan ang anak namin ni Mira. Pati ang old ni Miracle ay lihim kong kinontak para palabasan na kapag nanganak na si Mira ay palabasan na patay na. Hanggang sa dumating nga ang kabuwanan nila Cindy at Mira. Alam kong pupuntahan ako dito sa Maynila at ipapakita sa akin ang pagbubuntis niya. Hindi ko lang akalain na agad akong sinundan ni Mira. Nagulat na lang ako nang bigla siyang nagpakita sa akin ng kasama ko si Cindy at kakain kami sa restaurant. Man. Gusto ko siyang yakapin pero pinigil ko ang sarili ko. Nilapitan ko si Mira at pinona na sa loob ng restaurant si Cindy. Jared. Malapit nang lumabas ang baby natin. Nakahawak si Mira sa tiyan niya. Parang nanghihina siya at malamang dahil sa nakita niya. Ang sakit sa parte ko na gusto kong hawakan ang tiyan niya pero hindi ko magawa. Nag-aalala ako na baka may nakasubaybay sa akin at nakikitang kausap ko si Mira kaya kailangan ko siyang ipagtabuyan. You're so desperate, Miracle. Ganon ba ako kasarap, ha? Kaya hindi mo ako makalimutan. Sige pagbibigyan kita. Kapag nakapanganak ka na. Kapag pwede na kitang gamitin uli. You will be my mistress. Paliligayahin kita sa kama kung namimiss hindi ko na natapos pa ang sasabihin ko dahil sa malakas na sampal ni Mira. Hindi lang sampal ang gusto kong matikman. Gusto kong saktan niya ako pero tinalikuran na niya ako. Sandali ko siyang tiningnan habang naglalakad palayo. Pinigil ko ang sarili kong habulin siya. Bumalik ako sa loob ng restaurant para sundan si Cindy. Pero hindi ko inaasahan ang nadatnan ko. Mangganganak na ako. Agad kong sinugod sa ospital si Cindy. Habang nasa ospital ako ay tumawag naman sa akin ang old ni Miracle. Sir Jared, mangganganak na si Mira. Abot ang dalangin ko na maging ligtas si Mira sa panganganak. Make sure she will have a safe delivery, Doc. And about the plan. Kunin mo ang bata. Palabasan mong patay na ang anak niya. Hindi ko na alam kung paano pa ako mapapatawad ni Mira sa pinakamalaking kasalanan ko sa kanya na kulang na lang ay nagpabaliw sa kanya ang nakawin ng anak namin na alam kong mahal na mahal niya kahit nasa sinapupunan pa lang. Nangangiwi si Jasper sa hapdi ng sugat niya. Wait, sandali na lang to, Jasper. I'm sorry. Kung di dahil sa akin hindi ka masusugatan. Nahihiyang sabi ko. Inuwi kasi namin si Jasper dito sa bahay namin. Sinabay na lang namin siya sa kotse ko at pagkarating namin dito ay may inutusan kaming driver na kunin ang kotse ni Jasper sa restaurant. Ang masaklap ay nasugatan pa siya at nabubog ng tinulak ni Jared sa table at nahulog sa lapag. Nakakainis talaga siya, ate. Bigla ko na naman narinig na sabi ni Heaven. Napalingon ako sa kapatid kong nanggagalaiti pa rin sa galit hanggang ngayon. Sa susunod na guluhin ka pa niya ay hindi lang talaga yun ang matitikman niya. At ikaw naman, Jas. Akala mo ba hindi ko nahalata na natulala ka na lang nang nakita mo ang lalaking yun? Dagdag pa ni Heaven na nakatingin na kay Jasper. Kasi naman ang lakas ng appeal ni Sir. Nakangusong sabi ni Jasper. Grabe yung mga mata niya nakakapanlambat nang tumingin sa akin kahit parang gusto akong sakmalin. Tapos yung lips niya parang nanlalaman humalik H. Jasper, pinutol ko ang sinasabi nito. Oy, si Ma'am Mira naalala ang kiss ni Sir. Bigla ay tinukso ako ni Jasper. Hindi, no. Nandidiri ako sa ginawa ng matandang yun sa akin kanina. Ang sabi ko para manahimik na to. Pero kanina na nagdadrive ako ay ilang beses na dumagi sa isip ko ang halik na ginawa ni Jared sa akin. Pero hanggang dun lang yun. Ginulat lang niya ako. Lamang na lamang pa rin ang galit ko sa kanya. Dapat lang, ate. Ang kapal ng mukha niya. Effective ang ginawa natin. Ibig sabihin selos na selos siya.
Baka may gusto na naman sa'yo ang manong na yun, simula nang nakita ka niya sa school at teacher ka pa ng mga anak niya. Lalo na ngayon na ang laki ng pinagbago mo. Mas lalo kang gumanda. Well, mamatay na lang siya sa selos, Heaven. Kulang pa yung selos na naramdaman niya kung totoo nga. Bumalik na naman sa akin ang mga babaeng pinagselosan ko ng nakaraan. Lalo na at pinagpalit niya ako sa mas bata pa sa akin. Tandang-tanda ko pa rin ang pakikipagharutan niya sa babaeng yun. I'm sure na hindi ito ang huli niyong pagkikita, Jazz. Kaya please lang sa susunod, sana makaakto ka ng boyfriend ni Ate Mira. Sambit ni Heaven. Oo, sige na. Pero, sa totoo lang, kitang-kita ko sa mata ni Sir Pogi na patay siya kay Ma'am Mira. Bakit ba hindi mo nalang bigyan ng second chance, Ma'am? Biglang seryosong tanong naman ni Jasper sa akin. Tapos ko nang gamutin ang sugat niya.